Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Felipe. Ngunit sa bayan kong kinalakihan, ang tawag sa akin po ng mga tao doon ay Lolo Ipe. Kilala ako bilang isang mahusay na manggagamot at takbuhan din ako ng mga karamihan upang hingan ng tulong sa pagtugis ng mga pambihirang nilalang na hindi nyo aakalaing tunay ngang umiiral katulad ng mga aswang. Mula sa bayan ng Lucena sa lalawigan ng Quezon, bumiyahe ako ng humigit kumulang 3 oras upang puntahan lamang ang isang maliit na bayan sa Maragondon, Cavite. Tangan ang isang agimat na minana ko pa mula sa kauna-unahang henerasyon ng aking pamilya. Ang agimat na ito'y tinatawag na bato ng liyab. Isang pangkaraniwang bato kung titignan. Ngunit may pang-akit na malakristal na kulay bughaw na lumiliwanag sa tuwing dinadasalan ko ng aking lihim na ritual. Nakarating kasi sa akin ang isang balitang may naglilipanang mga aswang sa bayan na ito. Lumapit sa akin ang isang ginang na nagngangalang Leonor. Ayon sa kanya, 3 araw nang nawawala ang asawang niyang si Tonyo at anya malakas daw ang kanyang kutob na ito ay binihag ng mga aswang. Sa aking pangangalap ng sari-saring mga kwento sa bayan, natuklasan ko ang ilang impormasyon na aking ikinagulat. Isinalaysay sa akin ng mga matatanda roon ang hindi kapanipaniwalang kasaysayan ng mga aswang at ang layunin ng mga ito sa kanilang lugar. Noong unang panahon pala'y nagkaroon ng kasunduan ang mga ninuno ng bayan at ang lider ng mga aswang upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga aswang ay pinapayagang mabuhay sa bayan basta't hindi maghahasik ng lagim ang mga ito. Ang dating lider ng mga aswang ay sikat umano sa tawag na Amang Dilim. Ito ang tawag sa kanya ng kanyang mga kasapi at ng mga tao sa bayan. Base sa paglalarawan ng aking mga nakausap, si Amang Dilim ay may mabuting katangian salungat sa pagkakakilala ng ilan sa mga karaniwang aswang. Ito raw ay tumutulong sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala patungkol sa mga darating na kalamidad gamit ang malakas nitong pang-amoy sa paparating na panganib at panggagamot sa pamamagitan naman ng ilang ritual. Dahil dito, malugod nilang tinanggap ang angkan nito at hindi kailanman tinuring bilang mga peste. Subalit, pumanaw si Amang Dilim at ang sumunod sa kanyang mga yapak ay tinatawag nilang Lihimang Hangin, ang anak ni Amang Dilim sa ika-8 asawa nito. Pagmula nang pumalit si Lihimang Hangin sa posisyon ni Amang Dilim, nagbago umano ang kinasanayang sistema. Si Lihimang Hangin ay nagnais na kontrolin ang buhay sa bayan at sakupin ang sangkatauhan upang pagharian at bihagin. Nagsimula ang pagkawala ng ilang residente sa bayan at ang mga kasapi ni Lihimang Hangin ay nagtatago sa isang liblib na kagubatan. Sa kabilugan ng buwan umano, naghahasik ng lagim ang mga aswang at kahit sa kalagitnaan ng iyong mahimbing na tulog ay maaari mo silang makaengkwentro. Pakiusap, gawin mo po ang iyong lahat na makakaya upang mailigtas ang aking asawa mula sa angkan ni Lihimang Hangin. Pagmamakaawa ng ginang na si Leonor. Dumagdag pa ang pakiusap ng mga magulang na nawala naman ng mga anak na nawalan ng ama't ina at mga individual na nawalan ng kaibigan. Ang nag-iisang hiling nila'y puksain ko ang paghahari ng kasamaan
laban sa mga aswang at ibalik ang dating katahimikan sa kanilang bayan. Sa kanilang bawat pagtangis ay lalo akong naudyok na wakasan ang pananalasa ng angkan ni lihimang hangin sa ilalim ng aking mga kamay. Bago ko isinagawa ang aking pagtutugis sa mga kinatatakutang nilalang, inihanda ko ang aking agimat upang lalong palakasin ang bisa nito. Kaya naman ako'y tumungo sa isang kagubatan at namitas na mga dahon ng alagaw at nanghuli ng ligaw na baboy ramo upang ialay ang dugo nito sa Diyos ng pagsiklab. Habang isinasagawa ko ang ritual sa tuktok ng isang bundok, naulinigan ko ang paggalaw ng palumpong ng mga damo sa aking likuran na tila ba may isang kakaibang bagay ang nasa likuran nito. Ipinagpaliban ko muna ang pagdarasal ko ng ritual upang siyasatin ang palumpong ng mga damo. Sa aking pagsusuri, nahuli ko ang isang lalaking kumakaripas ng takbo papalayo. Agad ko naman itong hinabol upang usisain ito ukol sa kanyang pakay. Sa kabila ng aking katandaan, mabilis ko pa ring naihakbang ang aking mga paa kaya't naabutan ko ang lalaki. Inambahan ko kaagad ito ng suntok sa batok dahilan ng pagkatumba nito sa lupa. "Sino ka? Bakit mo ako sinusundan?" Tanong ko rito habang nakaposisyon sa kanyang ibabaw upang hindi ito makatakas. Gumuhit naman kaagad ang pagkatakot sa kanyang mukha. "Wala po akong masamang balak. Nagkataon lamang pong natagpuan ko kayo rito sa bundok habang ako'y nangangahoy." Pangangatwiran naman ng lalaki. Nagpakilala ito bilang si Nanding, isa sa mga residente sa bayan. "Subalit kung hindi ako nagkakamali, ni isang beses ay hindi pa kita nakikita sa bayan." Sambit ko naman sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tila ba nataranta ang lalaki at saka nagsabing madalang lamang umano siyang lumabas ng kanyang bahay at hindi siya gaanong nakikisalamuha sa mga tao dahil sanay siyang mag-isa. Pinalagpas ko na lamang ang lahat at saka pinakawalan ang lalaki. Ngunit nang makababa po ako ng bundok, itinanong ko sa mga tao sa bayan kung mayroong lalaking nagngangalang Nanding ang naninirahan sa puok. Lahat naman sila'y naguluminahan sa aking katanungan. Walang sino man ang may kakilalang Nanding, kaya't ang aking pinagtaka ang tunay na pagkakilanlan ng lalaking iyon. Marahil ay kasapi ito ng angkan ni lihimang hangin at nabalitaan ang tungkol sa aking pagdating, kaya't sinundan kaagad ako sa bundok upang kumpirmahin. "Ipe, heto nga pala ang tubig at ilang pagkaing makakatulong sa iyo sa paglalakbay mo patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Mag-ingat ka, Ipe. Malakas ang kapangyarihang taglay ni lihimang hangin." Bilin ng kapitan ng bayan na si Kapitan Ignacio. Malugod ko namang tinanggap ang alok niyang tubig at ilang pagkain, saka ako nagpasalamat. "Ipagdarasal po namin ang iyong kaligtasan, Lolo Ipe." Buong paggalang namang wika ni Mori, isang batang naglalayong muling makasama ang kanyang amang binihag ng mga aswang. Ayon sa kanya, ang kanyang itay na lamang ang kasama niya sa buhay magmula nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso. Sa kasamaang palad, namana ni Mori ang sakit na ikinamatay ng kanyang ina kung kaya't lubos na kailangan niya ang paggabay ng kanyang ama. Kung mayroon lamang akong kakayahang manggamot ng mga natural na sakit, ay matagal ko na sanang natulungan itong si Mori. Subalit, ang sakop lamang ng aking kakayahang manggamot ay ang mga sugat, impeksyon, barang o kulam
at pagkabali ng mga buto. Bilang isang ama, malakas ang amor ko sa mga bata, kung kaya't pinag-igihan kong masanay bilang paghahanda upang magtagumpay sa aking tuntuning ibalik ang kapayapaan sa bayang ito para sa mga residente, lalong-lalo na kay Mori. Ipinapangako kong makakasama mong muli ang iyong ama, Mori. Sa ngayon ay sasailalim ka muna sa pangangalaga ni Kapitan Ignacio. Lalo akong nabuhayan ng loob nang masaksihan ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ng bata. Nagpaalam na nga ako sa mga tao sa bayan upang simulan na ang pagbaybay ko ng daan sa liblib na kagubatan. Ang bato ng liyab ang nagtuturo sa akin ng direksyon patungo sa kinaroroonan ng angkan ni Lihimang Hangin. Sa gitna po ng aking paglalakbay, binalot ang kawalan ng isang malakas na sigaw na humihingi naman ng saklolo. Natitiyak kong lalaki ang nagmamay-ari ng boses at halatang nasa kapahamakan nito, kaya naman kumaripas ako ng takbo upang tuklasin ang pinanggagalingan ng boses. Napunta ako sa isang makitid na yungib. Inalawan ko ang paligid gamit ang bitbit kong sulo. May tao ba rito? Sambit ko upang kumpirmahin ang kalagayan ng may-ari ng boses. Walang sumagot, kaya't nagpatuloy ako sa paghahanap. Maya-maya'y nakarinig ako ng mabibigat na yabag ng mga paa. Nagtago ako sa likod ng bato habang pinagmamasdan ang isang nilalang na may wangis na katulad ng sa isang mabangis na lobo. Natitiyak kong ito'y isa sa mga kasapi ni Lihimang Hangin. Hila-hila niya ang kamay ng isang payat na lalaki habang ang lalaki naman ay tila ba pinagkaita na ng kamalayan. Napansin ko rin ang sari-saring sugat sa katawan ng lalaki. Inihanda ko ang aking itak na pinahira ng espesyal na langis kontra sa aswang at saka walang pagdadalawang isip na sinugod ang halimaw. Natamaan ito ng taga sa kanyang braso, ngunit may taglay itong lakas kaya hindi ito lubusang naapektuhan ng sugat. Binitawan nito ang walang malay na lalaki saka inilabas ang kanyang matutulis na mga pangil. Agresibo itong sumugod, ngunit nabigo itong masugatan ang aking balat gamit ang kanyang matatalas na mga kuko dahil sa mabilis ko namang pag-ilag. Nagpatuloy kami sa pakikipagbuno sa isa't isa sa loob ng kuwebang iyon. Dinasalan ko ng ritual ang bato ng liyab na nagdulot ng malakas na paglindol na nagtagal ng 3 minuto. Habang natataranta ang aswang dahil sa malakas na paggalaw ng lupang nagresulta sa pagkawala ng kanyang balanse, pinagsamantalahan ko na ang oportunidad na pugutan ito ng ulo gamit ang aking itak. Kasabay ng paghinto ng lindol ay ang pagbagsak ng pugot na ulo at katawan nito sa lupa. Agad ko namang nilapitan ang nakahandusay na lalaki at inalalayan ito sa paglabas ng kuwebang iyon. Noong makalanghap ito ng sariwang hangin, sa wakas ay iminulat na nito ang kanyang mga mata. Bumangon ito mula sa pagkakahiga at palingon-lingon sa paligid hanggang sa itinuon nito ang atensyon sa akin. Sino ka? Tanong nito habang bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Ang palayaw ko'y Ipe. Isa akong manggagamot. Narito ako upang tugisin ang mga aswang. Katulad na lamang noong halimaw na nakita kong hila-hila ka sa loob ng kuweba kanina. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Base sa kanyang reaksyon ay hindi siya gaanong naniniwala sa aking mga tinuran.
Upang pagaanin ang kanyang loob, ay pinaalalahanan ko itong hindi ako masamang nilalang. Kinuha ko ang ilang erbal na gamot mula sa aking kabalyas upang agapan ang mga sugat sa kanyang katawan. Noong matapos ko nang lapatan ng paunang lunas ang kanyang mga sugat, tila nakahinga na ito ng maluwag at nabatid sa sariling hindi nga ako isang masamang nilalang. Salamat po. Maraming salamat. Ako nga po pala si Tonyo. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Nang marinig ko ang kanyang pangalan, ay naalala ko ang ginang na si Leonor. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking ito ay ang asawa ng ginang na iyon. Upang kumpirmahin ang aking hinala, tinanong ko ang lalaki kung asawa ba niya si Leonor na siya namang sinang-ayunan nito. Hiningan ko ito ng pabor na kung maaari ay ikwento sa akin kung papaanong nabihag siya ng aswang. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, hating gabi daw noon nang maulinigan niya ang malakas na kaluskos sa kanilang bubungan. Habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, lumabas daw siya ng kanyang tahanan upang suriin kung ano ang lumilikha ng ingay. Ngunit tumambad kaagad sa kanya ang isang halimaw na sa wangis ay katulad ng salobo. Agad daw siya nitong kinaladkad at binalaan siyang huwag lumikha ng ingay kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang asawa. Dinala daw siya ng aswang sa kuweba at araw-araw ay kinukuhaan siya ng dugo dahil dugo daw ng tao umano ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng mga aswang. 3 araw na daw siyang bihag ng aswang kaya't marami-raming halaga ng dugo na rin ang nawala sa kanya. Kaya pala lupaypay na ito nang una ko siyang matagpuan. Nagpasalamat naman ako sa impormasyong kanyang ibinigay at saka hinatian siya ng tubig at pagkain bilang pampalakas sa pagbaybay niya ng daan pabalik sa bayan. Binigyan ko rin siya ng ilang anting-anting na magpoprotekta sa kanya upang maiwasang makaengkwentro ng mga aswang. Pinagpatuloy ko ang aking paglalakbay patungo sa direksyong itinuturo ng bato ng liyab. Kinahaponan ay nagpahinga muna ako sa ilalim ng isang puno upang pawiin ang pagkapagod pagkatapos ng isang araw kong paglalakbay. Kinuha ko ang isang supot ng tinapay at inilabas ang boteng lalagyan ko ng tubig. Habang ninanamnam ang tinapay sa aking bibig, may naramdaman na naman akong kakaibang presensya. Sa pakiwari ko'y nagkukubli lamang ito sa likod ng mga puno. Umakto akong parang normal lang at hindi ito binigyang pansin. Nanatili lamang ako sa ilalim ng puno hanggang sa pagsapit ng gabi. Tinatangay ng malakas na simoy ng hangin ang tangkay ng mga puno habang animoy melodiya sa aking mga tainga ang huni ng mga kuliglig. Hindi ko inaasahang makakatulog ako sa kalagitnaan ng makulimlim na gabi. Pagmulat ko'y bumungad sa aking mga mata ang sinag ng araw. Kampante naman akong bumangon mula sa pagkakahiga sa damuhan at lilisanin na sana ang lugar upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay nang maalala ko ang bato ng liyab. Tumigil akong muli sa ilalim ng puno at hinanap ang bato sa loob ng aking kabalyas, ngunit hindi ko ito mahagilap. Kung wala ang bato'y wala nang magtuturo sa akin ng tamang direksyon patungo sa kinaroroonan ng angkan ni lihimang hangin. Ngunit ganun pa man, nagpatuloy pa rin ako sa pagtahak ng daan patungo sa walang katiyakan, bitbit ang pag-asang makakatunggali ko rin si lihimang hangin. Samot-saring misteryo
at lihim ang bumalot sa akin habang inilalakbay ang masalimuot na landas patungo sa kaharian ng kadiliman. Habang lumilipas ang mga gabi, nagigising ako sa mga matamis na himbing, ngunit sa ilalim ng kalmadong tabing ng kagubatan, nararamdaman ko ang bigat ng pagkawala ng bato ng liyab. Sa madilim na gabi, naririnig ko ang mga daing na mga nilalang nakakaiba sa kagubatan. Hindi ko malaman kung sila'y kaibigan o kaaway. Ang bawat ingay ng kanilang mga hakbang ay tila nagsasalita ng masalimuot na kasaysayan. Bagamat nananalangin ako na maging mapanagot sila sa kanilang ginawang pagnakaw, ang aking isipan ay puno ng tanong. Papaano kung may dahilan sila sa pagnanakaw ng bato ng liyab? Paano kung may malalim silang pangangailangan na hindi ko nauunawaan? Nahihirapan ako sa bawat pag-iisip na may kinalaman sa kawalan ng katiyakan. Subalit ang aking determinasyon ay hindi naglalaho para sa mga taong pinangakuan ko ng liwanag at katarungan. Kung kinakailangan kong lumakbay sa hangganan ng kaharian ng dilim upang iligtas ang liwanag, handa akong gawin ito. Sa kalagitnaan ng aking patuloy na paglalakbay, nagpakitang muli ang lalaking nakaengkwentro ko noong nagsasagawa ako ng ritual sa tuktok ng kabundukan. Ang lalaking nagpakilalang sinanding at residente ng bayan, ngunit natuklasan kong hindi ito ang tunay niyang pagkakakilanlan. "Sabihin mo sa akin ang iyong tunay na pakay," matapang kong wika sa lalaki. "Kung iniisip mong isa akong masamang tao, nagkakamali ka." Tugon nito sa tonong nanghihikayat, bagamat kinukumpirma nitong nagsinungaling siya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pinatotohanan niya ang hinala kong hindi nanding ang tunay niyang pangalan, ngunit anyay totoo ang sinasabi niyang residente siya ng bayan. Tiago po ang tunay kong pangalan." Dagdag pa nito. Hindi lamang ito ang kanyang isiniwalat. Ibinunyag niya rin ang katotohanang sumapi siya sa angkan ni lihimang hangin, subalit may malalim siyang dahilan. Ang kanyang anak ay may sakit sa puso at makakatulong ang pagsapi niya sa angkan ni lihimang hangin upang makakalap ng mga impormasyon ukol sa lihim na ritual sa panggagamot ng mga natural na sakit. Ang ritual na ito ay ipinamana ni Amang Dilim kay lihimang hangin, ngunit ginamit lamang ito ni lihimang hangin sa pansariling interes, salungat sa layunin ng kanyang ama na ipagpatuloy ang pakikiisa sa sangkatauhan. "Ikaw ba ang ama ng batang si Mori?" Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang banggitin ko ang pangalan ni Mori. Kahit hindi manggaling sa kanyang bibig, ay natitiyak kong siya ang ama ni Mori. Nagsimulang mamuo ang butil ng luha sa kanyang mga mata, at kasabay ng pagtulo nito sa kanyang pisngi ay ang pagluhod niya sa lupa. Nagmakaawa itong tulungan ko siyang makuha ang aklat na naglalaman ng sari-saring mga ritual. Ang aklat na ito'y ikinubli ni lihimang hangin mula sa kanyang mga kasapi, kaya't nabigo lamang si Tiago na tuparin ang kanyang layunin. "Naniniwala ako sa iyong mga sinasabi, Tiago. Subalit nawawala ang aking bato ng liyab na siyang nagtuturo sa akin ng direksyon patungo sa kinaroroonan ng angkan ni lihimang hangin. Maaari mo ba akong samahan patungo sa kanila?" Pakiusap ko sa lalaki. Patawad kung hindi ko kaagad nasabi. Nasa akin po ang inyong agimat. Inutusan kasi ako ni lihimang hangin na nakawin ito."
Mula sa kanyang bulsay, inilabas ni Tiago ang bato at iniabot ito sa akin. Sa wakas ay nabuhayan ako muli ng aking loob. Magkasama naming nilakbay ni Tiago ang teritoryo ng angkan ng mga aswang. Pagkatapos lamang ng isang oras na paglalakbay, narating na rin namin sa wakas ang lihim na lugar kung saan nagkukubli ang mga aswang. Sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang hitsura na tinuturi nilang bagong leader, si Lihimang Hangin. Humakbang ito papalapit sa amin ni Tiago at nasa likuran niya naman ang kanyang mga miyembro. Ha! Traidor ka, Tiago! Ang utos ko sa iyo'y iligaw mo ang manggagamot na iyan. Puno ng galit na hiyaw nito. Nangako ka sa akin na papagalingin mo ang aking anak kapag sumapi ako sa grupo niyo. Pero nililang mo lamang ako. Tugon naman ni Tiago. Naririto ako upang wakasan ang iyong paghahari. Inaanyayahan kita sa isang pagtutuos. Sabat ko naman. Bahagyang ngumisi naman si Limang Hangin at saka binilinan ang kanyang mga kasamahang hayaan kaming dalawa na makipagbuno sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang masamang presensya, hindi ako nag-atubiling harapin siya. Lumapit sa akin si Lihimang Hangin na puno ng panghamak kasabay ng malupit na halakhak. Sa isang iglap lamang ay may liyab na biglang sumiklab mula sa bato na daladala ko. Para bang ito'y nagbigay ng panibagong lakas sa aking katawan. Sa harap ng mapanghamak na mga mata ni Lihimang Hangin, nagpatuloy ang aming pagtutunggalian. Binato ko ng bato ng liyab si Lihimang Hangin, ngunit nakuha niya ito ng mabilis gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng kasamaan habang pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako nagpatalo. Itinaas ko ang aking itak mula sa aking balikat at sumugod sa kanya. Subalit ang bawat hakbang ko ay saglit na nahaharap sa kanyang matatalim na kuko. Sa isang mabilis na kilos, nagawa niyang kumawit sa akin at biglang sinaksak ang kanyang kuko sa aking balikat. Naramdaman ko ang matindi at matalas na kirot, ngunit hindi ito naging hadlang. Sa gitna ng aming pagtutunggali, ako'y nagtagumpay na madala ang aking itak sa kanya. Pisikal ang laban. Ang aming mga kilos ay bumabalot sa kakaibang enerhiya na puno ng galit at determinasyon. Bumuhos ang pawis mula sa aking noo habang patuloy kaming naglalaban. Sa isang magkasunod na pag-atake, nagtagumpay akong saksakin si Lihimang Hangin sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang pagkakakurap ay nagbigay daan para sa akin na makatakas sa kanyang matatalim na kamay. Nagtagumpay akong ilayo ang sarili ko sa kanya at sa pagkakataong ito, hinanda ko ang bato ng liyab para sa susunod na atake. Ang liwanag mula sa bato ay nagdulot ng pansamantalang paglilo kay Lihimang Hangin. Sa kanyang pagkalito, nagtagumpay akong bumalik sa aking itak at saka ko siya sinaksak sa kanyang tagiliran. Ang aming mga matay nagtagpo at sa mga oras na iyon, alam ko na ang tagumpay ay malapit na. Ngunit hindi pa rin siya nagpatalo. Sa huling pag-atake, nagtagumpay siyang bumawi at sinaksak ako sa aking tagiliran. Ngunit sa kabila ng sakit, nagawa ko pa rin itaguyod ang aking sarili at sa tulong ng biyayang lakas ng Diyos ng pagsiklab, napugutan ko si Lihimang Hangin ng kanyang ulo. Ang kagubatan ay saglit na binalot ng katahimikan. Ang mga kasapi ni Lihimang Hangin ay pawang mga estatwang napako
sa kanilang kinatatayuan. Matapos kong mapugutan ang ulo ni lihimang hangin, nagsimula ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga aswang na dati sumusunod sa mapahangas na lider nila ay tila ba pinagkaitan ng ulirat pagkatapos masaksihan ang aming pakikidigma sa isa't isa. Ang mga miyembro ng angkan na hindi pa rin lubos na makapaniwala sa nangyari ay nagdulot ng isang tensyon. Ang kanilang mga mata ay puspos ng galit at pagnanasa ng paghihiganti. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, umuulan ng takot ang buong kagubatan. Si Tiago na nanatili sa aking likuran ay nagbigay ng habilin sa iba't ibang grupo ng mga aswang na dati sumusunod kay lihimang hangin. Huwag kayong magpadala ng galit. Hindi ito ang tamang landas. Ibalik natin ang dating katahimikan at kapayapaang sa ilalim ng naunang kasunduan. Ngunit hindi lahat ay handang makinig. Ang isang matandang aswang na kilala sa kanyang matinding pagiging alagad ni lihimang hangin ay bumalikwas. Ngunit sinumpa na tayo kay lihimang hangin na ang layunin ay pagharian ang sangkatauhan. Sa gitna ng kaguluhan, ang ilan sa mga aswang ay sumang-ayon sa mungkahi ni Tiago. Ayon sa kanila, wala nang dahilan pa upang maging kampon ng kadiliman ang kanilang angkan. Gayon ang kanilang lider na puno ng kasamaan ay tuluyan ng napaslang. Si lihimang hangin ay hindi nagkaroon ng anak na magmamana ng kanyang pamumuno, kung kaya't nagkaroon ng kalayaan ang mga aswang sa kanilang pamumuhay. Bumalik ang dating kapayapaan sa pagitan ng mga aswang at mga tao. At nagkaroon ng kasunduan ang mga aswang na kung sino man ang susunod sa mga yapak ni lihimang hangin ay sasailalim mismo sa kanilang kaparusahan. Napagtagumpayan din nilang hanapin ang mahiwagang aklat na itinatago ni lihimang hangin. Bilang isang tanyag na manggagamot din, ay ipinagkatiwala nila sa akin ang aklat na naglalaman ng mga ritual, kasama na rito ang panggagamot sa mga natural na sakit. Dahil dito ay napagaling ko si Mori at iba pang mga may sakit mula sa iba't ibang lugar. Sa pagtatapos po ng aking paglalakbay sa dulo ng Quezon, umusbong ang bagong liwanag at pag-asa sa aking puso. Ang aking paglalakbay ay nagbigay daan sa mas malalim na pangunawa. Natutunan ko na sa gitna ng kadiliman, lagi pa ring maghahari ang liwanag sa puso ng bawat isa. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ang pangyayaring ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan noong minsang umuwi ako sa aming probinsya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Laura. 55 anyos na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan kasama ang aking pamilya. Nangyari po ang karanasan kong ito dekada 80. Mga nasa edad 23 ako ng mga panahong iyon at kasalukuyang nakatira sa aking pamilya sa Iloilo. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar upang proteksyonan ang mga taong nakatira doon. Noong mga panahong iyon ay nasa liblib na bahagi pa kami ng aming baryo nakatira. Mga 1 oras muna ang kailangan naming lakarin upang makarating sa sentro ng lugar. Ang bahay po namin ay gawa sa kawayan at pawid naman ang bubungan.
Meron din itong silong na nasa 2 metro ang tangkad na ginagawa naming lagayan ng panggatong at iba pang mga gamit. Minsan ay doon din itinatali ng aking ama ang mga alaga naming manok. Noong tumungtong ako sa edad 20, dahil sa kahirapan ng buhay namin, nagpasya akong lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran at magtrabaho. Sa kabutihang palad naman ay nagkaroon ako ng maayos na trabaho. Isang waitress po ang naging trabaho ko. Wala po akong kakilala maski isa noong nagpunta ako sa Maynila, at tanging lakas lang talaga ng loob, Kuya Bari, ang aking daladala para lang makasurvive sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Naging maayos naman po ang buhay ko sa Maynila. Stay in ako kung saan ako nagtatrabaho. Isa nga pala itong malaking karinderya. 2 po kaming waitress doon at salitan kami ng oras. Doon ay marami akong mga nakakasalamuhang tao at nakikilala. Dahil sa likas din sa akin ang pagiging madaldal at palakaibigan, kung kaya naging kaibigan ko ang iilan naming mga customer. Hanggang sa isang araw, nakilala ko ang isang lalaki na nagpaibig sa akin. At iyon ay si Nestor, Kuya Bari. Isa po siyang taxi driver na madalas kumain sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa isang araw inaya na niya akong lumabas. Hanggang sa umabot na sa mga puntong naging magnobyo at magnobya na kami. Naging mabilis po ang relasyon namin ni Nestor. Ngunit kahit ganoon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking pamilya sa Iloilo. Naging seryoso nga po ang relasyon namin ni Nestor hanggang sa dalhin na niya ako sa kanila at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Napag-alaman na malapit lang din pala sa Iloilo ang probinsya nila at lumipat lang din sila ng Maynila upang makahanap ng magandang buhay. Tumira po ako sa bahay nila Nestor at sa kwarto niya ako pinatulog. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay naging mapusok po kaming dalawa ni Nestor. Kaya naman di kalaunan ay may nangyari sa amin. Dahil busilak naman ang pagmamahala namin, ay sinigurado sa akin ni Nestor na papanagutan niya ako anuman ang mangyari. Makalipas ang 2 buwan ay nagpasya akong magbakasyon sa probinsya namin. At hindi naman nagdalawang isip si Nestor na sumama sa akin para maging legal ang relasyon namin sa mga magulang ko. Habang nasa daan kami ay biglang sumama ang pakiramdam ko at para bang nahihilo at nasusuka ako. Agad naman akong inalalayan ni Nestor at sa pag-aakalang dinadagat lang ako dahil nasabi ko nga sa kanyang hindi ako sanay bumiyahe ng malayo. Halos buong isang araw din po ang binyahe namin nang makarating na kami sa sentro ng Iloilo. Magdadapit hapon na kami nang makarating. Nagpaalam ako saglit kay Nestor na magbabanyo lang ako doon sa may malapit sa terminal ng tricycle kung saan kami sasakay papunta sa baryo namin. Noong malapit na ako sa banyo, biglang may isang matandang lalaki ang hindi ko sinasadyang masagi. Ay, naku, pasensya na po kuya, hindi ko po kayo napansin. Hingi ko ng paumanhin sa matanda.
Mag-iingat ka, iha, at baka malaglag yang dinadala mo. Sagot naman ng matandang lalaki na nagpatigil sa akin ng panandalian. Dahil sa narinig kong sinabi ng matanda at napansin kong malagkit ang pagkakatitig sa tiyan ko. Ngunit hindi ko na lang iyon pinansin dahil nasusuka na talaga ako ng mga oras na iyon. Pagkabalik ko sa kinaroroonan ni Nestor ay agad na tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Sinagot ko naman siya na ayos lang ako at wag na lang siyang mag-alala. Agad na kaming sumakay ng tricycle na nag-aantay sa amin. Nasa loob na kasi ng tricycle ang ibang mga kagamitan naming daladala. Habang bumabiyahe ang tricycle ay naikwento ko kay Nestor ang tungkol sa matandang lalaki na nakabangga ko malapit sa banyo. Sinabi ko rin na naamoy ko ang matanda at napakabaho nito. Naku, baka naman dala lang ng pagkahilo mo yan kaya akala mo mabaho yung matanda. Anya ni Nestor sa akin. Siguro nga, maiksi kong tugon sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan na naming narating ang baryo kung saan ako nakatira. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makababa ako sa tricycle ay medyo nanibago ako sa baryo. Dahil halos magtatatlong taon na rin ang nakalipas magmula nung umalis ako at malaki-laki na rin ang ipinagbago ng baryo namin. Simentado na kasi ang kalsada at may mga dumadaan ng sasakyan. Noon kasi ay paisa-isa lang ito. Kaagad ay naglakad na kami ni Nestor papalapit sa bahay ng aking mga magulang. Habang naglalakad na kami ay nagtataka ako dahil sa walang sumasalubong sa amin. Naisip ko na lang na baka nakalimutan nilang uuwi ako. Noong tuluyan na kaming makalapit sa bahay ay agad na tinawag ko ang aking ina. Agaran naman silang naglabasan ng bahay nang marinig nila ang boses ko at masaya kaming sinalubong pagkatapos ay pinapasok na sa loob ng bahay. Bago pa ako makapasok ng bahay ay lumingon pa ako sa daanan. Nagulat ako at nagtaka nang mahagip ng aking mga mata ang matandang lalaki na nasagi ko doon sa sentro. Matalim itong nakatitig at nakangising nakatingin sa akin. "Oh Laura, pumasok ka na at magdidilim na." Rinig kong sabi ng aking nanay. Kaagad naman akong pumasok. Naging masaya ang gabi naming iyon. Puro kamustahan at tuwang-tuwa sila sa mga pasalubong naming dala ni Nestor. Masaya ko ring ipinakilala si Nestor sa aking mga magulang at laking pasasalamat ko dahil wala naman silang tutol sa amin. Noong gabing iyon, nararamdaman kong maalinsangan ang buong paligid at tila ba init na init ako sa aking sarili. Kung kaya hindi ako makatulog. Noong tingnan ko naman ang orasan namin ay mag-aalas 3 na pala ito ng madaling araw. Tahimik na rin ang buong kapaligiran. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng pagkaihi. Kaya bumangon na ako at tumungo sa banyo namin. Nang walang ano-ano
ay nakarinig ako ng huni ng tiktik. Napakahina ng huni na iyon, Kuya Bari, at parang bumubulong lang iyon sa mga tainga ko. Agad namang nanindig ang mga balahibo ko sa katawan at kinilabutan ako, kaya napasigaw nga ako. Dahil sa maliit lang naman ang aming bahay, kaya kaagad na nagising ang mga magulang ko at si Nestor. Mabilis na lumapit si Nestor sa akin at nababanaag ko sa mukha nito ang pag-alala. Ilang sandali pa ay umaalingaw-ngaw na sa paligid namin ang tunog ng tiktik at laking gulat ko nang pagtingin ko sa sahig ng bahay namin ay kitang-kita ko ang mapupulang mga matang nagbabagang kulay pulang nakasilip sa siwang ng sahig naming kawayan. At kitang-kita ko rin ang mabalahibo nitong mukha at amoy na amoy ko ang napakasangsang nitong amoy na parang nabubulok na imburnal. Dahil sa takot ko ay naihi talaga ako ng tuluyan. Nang makita rin iyon ng aking ama ay naalarma siya. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at lumabas ng bahay. Sinundan naman siya kaagad ni Nestor upang tulungan. Patong-patong na kaba at takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na sila Nestor. Nabahala naman agad kami ni inay nang makita naming puro dugo ang itak ng aking ama. Ngunit bago pa kami makapagtanong ay agad nang sinabi ng aking ama na nataga niya sa likod ang nilalang nang habulin nila ito at bigla daw itong nag-anyong aso. Wika pa nito ay tiyak niyang hindi na sisikatan pa ng araw ang aswang na iyon dahil sa natamong sugat. Hindi na kami nakatulog pang muli matapos ang mga nangyaring iyon at doon nga ay napag-alaman naming buntis na pala ako. Kaya pala ako inaswang sapagkat ilang buwan na ring napapabalita sa baryo namin na may gumagalang aswang at buntis ang mga pinupuntirya nito. Naging kakilakilabot man ang gabing iyon, ngunit nabalutan pa rin ng tuwa at galak ang aking mga magulang dahil magiging lolo at lola na sila. Maging si Nestor ay masayang-masaya din doon. Kinabukasan, nabalitaan ng mga magulang ko na isa sa mga kapitbahay namin ang bigla na lang pumanaw. Nagtamo daw ito ng isang malaking saksak sa likod. At ayon pa rin sa mga bali-balita, yung tao daw iyon ay isang bantog na aswang sa lugar namin. Magmula noon ay naging mapayapa na ang baryo namin. At hindi nagtagal ay iniluwal ko na ang aming Junior Nestor. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Laura. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.